Good morning mga listeners natin. Dito naman tayo sa Divination Talk natin. At salamat sa inyo sa patuloy niyong pakikinig. At bago lahat ng pasalamat tayo sa mga taong ginamit ng Godhead na maging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Reminder lang po, sa inyo mga mamsi, beses, legs and red, at yung matanda at sa kabata. At sa mga handsome, tall, and dark na mga guys yan, kasama rin yung mga babae. At saka yung hindi lang maputi, kundi pwede rin maitim. Okay? Yung tema po natin is forgiveness. Usually common na theme ito sa Christian na kasi yung theme natin, kinuha naman yan sa prayer, Lord's Prayer. Kaya ni Master Christ. So, hindi ito common na theme sa ibang practice sa Vedic at saka Islamic. Although, andoon yung practice, pero hindi ito parang nakasenter doon. So, ngayon, gusto nating pasimplihin lahat yung kaalaman na kailangang matutunan. Kasi na-notice, ako mismo na-notice ko na very complicated yung pag-present ko. Yung simple na presentation actually, pwede siyang gawing pambata. Parang storybook ng mga bata. Hindi simplistic, simple. Kaya nga yung expertise ng mga teachers, guro, acharya, yung mga very complicated na teaching. Hindi actually complicated. Parang hindi lang siya ma-connect sa daily life ng tao. Parang araw-araw na buhay natin, hindi siya ma-connect. Is magawa nila ng connection. So, ganun po yan. So, yung kung titingnan mo yung mga katuruan ng mga master, sado ang tinatawag natin. Sila yung mga spiritual master, guru, acharya, mystic mentor. Yung halos kahit sa ang mga writing, nagkapareho, yung pag-present lang nila. Kasi parang yan kung i-compare natin sa isang awit, kanta, parang magkaiba, pero yung content niya pareho lang. Pagmamahal, concern sa kapwa, problema mo, alam yung ganun, yung sa nature, pamilya, kapansanan, ganun. Baka yung iba dyan, tukol sa gera ka. So, ganun yan. So, ganun yan, yung basic, hanggang sa pinakamataas, medyo nag-develop lang na basics. So, yun yung natin, is forgiveness. So, kung gusto nyong maka-benefit sa lahat ng sinasabi ko from the start, ito yung pinaka niya, basic requirement, yung forgiveness. Kasi napakahirap kung walang forgiveness. Yung tungkol sa love, yung tungkol sa mercy, mahirap i-establish or ma-experience as a person. So, ngayon, may gusto ko ang ganito yun. Meron pa lang kasi ito yung mga chismis, kwento tungkol sa isang kingdom. Sa isang kingdom, may isang king, malawak yung may nadiscover silang isang well yata, yung igiba ng tubig. Alam mo naman yung dati may igiba ng tubig, bilog yan, na hinukay. Nalaman nila na
Yung mga tao palang kumukuha doon ng tubig at umiinom, parang hindi tama yung takbo ng pag-iisip nila. Parang nababaliw sila. Yung mga tao hindi nakainom doon sa well na yon, tingin ng mga nakainom, nababaliw. So ngayon, lahat-lahat na lang ng halos lahat na ng tao sa kingdom niya is nabaliw na. Pinagtatawanan na siya dahil nababaliw na daw siya. Pero siya lang hindi nakainom ng tubig. So ngayon, may choice yung king. Iinom ba siya para magkaintindihan sila ng mga tao? Mga tao sa paligid niya, including family niya. Para hindi nila isipin na hindi siya baliw. Para isipin lang tama yung pag-iisip niya. Or hindi siya iinom. Mananatili siyang hindi baliw. So, alam ko, parang ano yata yung nangyari, parang hindi ko lang na ano yung ending niya, parang uminom yata yung king. Para magkapareho na sila ng pananaw. So, yung lahat ng tao sa kingdom na to, nabaliw sila. Pero akala nila hindi sila nabaliw, pero nabaliw sila dahil uminom sila sa well na to. Ganun minsan yung nangyayari sa buhay natin. Na akala natin na nasa normal tayo ng pag-iisip. Tama yung ginagawa natin. Pero sa totoo lang, nasa ano tayo, nagbabaliw tayo. So, ito ngayon yung point ng story. Dalawa kasi yung pananaw natin sa mundo. Yung mundo natin is totoo to, real. So, gagawa ka ng research, gagawa ka ng statistics. Yung basis ng logic mo, itong mundo na to. Kasi tama naman, yung mga tao dito, lahat normal, tama yung pag-iisip, mature, responsible ng mga tao. Yan yung logic ng world na to. May isang klaseng world na iba yung pananaw niya. Yung isang world na to is spirit world or spiritual world. Iba yung pananaw nito. Ang pananaw sa spiritual world is yung mundo na to, illusion siya. Hindi siya totoo. So, kung normal yung mga tao sa spiritual world, yung mga tao dito sa material world, baliw. Nababaliw sila, mga immature, mga irresponsible na tao. Pero of course, kung sabihin mo yan sa isang tao na nandito sa mundo na to, baka maghanap siya ng justice. Kasi yung justice system natin is mga judges, mga lawyers, mga nag-aaral ng law yan. Matatalino mga tao yan. Nahirap kaya pumasa sa bar exam. So, ganun yung tao yung mag-decide ng justice. Sa isang pananaw naman, Godhead yung mag-decide ng justice. So, hindi tao. So, ito yung pinagkaiba. So, sino yung mag-decide kung ano yung verdict? Kamatayan. So, malalaman mo ngayon, responsible ka, matino ang tao, o matalino ka, after ka mamatay. Diyan mo makikita. So, kung talagang magaling ka, papasa ka sa examination ng kamatayan. So, ganun yung kanto na yan. Yung chika-chika dyan. That's why yung mga member ng, mga sa federation ni TES. Federation ni TES. Hindi sila masyado concerned sa world. Hindi siya irresponsible sila. Siyempre, kumakain din sila. Nagpapahinga. May bahay sila na hindi masyadong maganda ikumpara sa iba. Nagtatrabaho rin sila. Pero alam nila yung limits. Para kang nasa kulungan. May ginagawa ka rin. Pwede ka rin magkapera sa kulungan. May tulugan ka rin. May, alam mo,
Ganon yan. So, dalawa yan. Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. Ah, Hindi pa pwedeng mangyari yan. Kahit na yung kahit anong spiritual organization na tinasabi na natuturo ng spirituality, pinasok yan ng parang kwento ko kanina na yung mga taong nababaliw, ginamit nila yung organization. Hindi na spare yung iba. Kahit na yung organization ng famous na Vaishnava, organization, hindi yun na spare. Kahit na yung mga kahit Shivites na organization, kahit anong organization, hindi yun na spare. Ibig sabihin, walang pinapalampas, pinapasok yun. May mga member sa mga CIA, mga KGB, siguro. Or may mga manggagamit talaga, manipulator na nakikisali. Of course, hindi na spare yung mga Christian organization. Ganon naman talaga yan. Pero, yun minsan yung ko, kasi nakita ko sa works ng mga ibang mga masters, mga sadhu, na ito yung minsan yung nila, hindrance, ito yung sagabal, balakid. Minsan may mga bagay talagang ayaw nilang i-reveal. It's, sa totoo lang, gusto ni God, ng Godhead, Krishna, Allah, or kung sino pa yung pangalan niya, gusto niya i-reveal lahat. Kasi liwanag din. Pag may kadiliman, yung liwanag lang yung pag-asa. Gusto ng Godhead, ilabas yung liwanag. Pero minsan nakita mo sa mga sinasabi, sulat ng mga masters, may tinatago talaga sila na ayaw nilang i-reveal. Minsan, ako nga minsan, pag may sinasabi ako, kaya lang nire-remind ko talaga. May mga bagay akong ayaw kong sabihin. Kasi may mga tao na in the end, gagamitin nila sa advantage nila. Pero hindi naman pala. Kasi hindi mananaig yung darkness, yung illusion sa reality. So, wala tayong magawa. Ano na talaga nakalagay dyan, yun na nakalagay. So, ganun yun. So, yung pinaka-highest na practice, pinaka-highest pa, pinakamataas na practice is bhakti yoga ang tawag nila dyan, or spiritual, or Pero ang tawag sa ibang practice, ang mga sadhu, surat sabad yoga, ang tawag dyan. Sweet melody. Hindi si melody yan. Iba yun. Maganda yun si melody yan. Iba yun. Yung sinasabi natin dito is sacred sound. Ito yung galing sa spiritual world na tinuturo ng mga sadhu, guru, at sa mga acharya, mga mystic men. Once na binigay sa'yo yung yung shubad or sweet melody, magbubukas yung third eye mo. Yung lotus sa heart mo, magbubukas yan. Ganun yun. So, yung mga mataas na practitioner or sadhu, ang tawag din sa kanila is mga Rasika Bhaktas. Kasi, natitikman nila yung pinakamasarap na melody. Yung sweet melody. Ito yung boses ng Godhead. Naririnig nila. Ang sarap ng boses. So, ganun yung mga Rasika Bhaktas. So, according sa sa teaching sa Nectar of Instruction, yung level doon is 3. Yung pinakamababa, yung mga quarrelsome na mga believers. Yung pangalawa is yung mga maraming alam sa verses. Yung pangatlo is yung mga andoon sila sa platform talaga ng Surat Sabad Yoga. Or mga Rasika Bhaktas sila.
So, wala silang time makipag-debate, makipag-argue. Ngayon, yung sinasamahan nating Federation ni Tess, mga Ma'am Beshi, ladies na red, ating matanda, at bata. Mga handsome, tall, and dark, at saka mapuputing mga guys at saka girls, magaling mag-dribble, at saka mag-shot. Utam level. Pag hindi ka dumating sa at nag-practice sa utama level, kasi dadaan ka sa stage na ite-train ka maging utama. Pag hindi ka pag andun ka sa medium na level, yung magaling kang mag-quote ng verses, mag-memorize ng verses, scripture. Yung third is yung materialistic. Yung mga mahilig kang, pag hindi ka member ng federation namin ng mga marites, baka masuntok ka rito, mabugbog ka. Hindi yan. Tanggal ko yung dalawa. Walang memorization ng verse. Wala. Yung dito is i-train ka maging utama. Doon sa pinakamataas na loob. Ang tawag nila doon is atmaram. Yung pleasure nila is yung shabad or sweet melody. Ang sarap kasi yung melody na yun. Wala kang hindi mo siya pwedeng ipagpalit sa kahit anong bagay. Kasi napakasarap na yan. Parang doon na lang happy yung self or soul. Sa Vaishnav tradition, ang tawag nila doon is Krishna consciousness. Pero sa path ng mga sadhu, ang tawag nila doon is Shurat Sabad. Connected ka sa sweet melody or sacred name or music of the sphere. Ganun. So, dalawa yun. Balik tayo. Dalawa yun. Ang tingin ng mga yung reality nila is yung mundo na to, itong matrix na to, yung physical world na to, is baliw yung mga taong yung reality nila is spiritual world. Spirit. Ang tingin naman ng mga mga taong yung reality nila is in spiritual world is nababaliw yung mga tao sa material world na to o sa physical world na to. So, kung sino yung tama sa kanila, mamalaman yan pag namatay na yung isang tao. Kasi kung materialist ka talaga o baka communist ka, walang mangyayari. Pag namatay ka, wala na. Atheist ka, walang God, namatay ka, wala na. Kaya nga pwede kang patayin anytime. Wala ka namang silbi. Ganon yan. Wala kang productive na output. Pero sa spiritual perspective, pag namatay ang katawan, grabe yung spices ang niluluto. Pag namatay yung isang tao, meron pang kasunod na buhay. Ayan sa spiritual na pananaw. So, depende sa iyo kung ano yung pananaw na pipiliin. So, kung materialistic ka talagang tao, yung reality sa iyo, itong mundo na to, huwag ka nang umasa pa na magkita kayo ng mga relatives mo sa next life. Kasi wala na yun. Ito nga yung reality mo. Pero kung yung reality mo is yung next life, spirit world, magkikita pa kayo. So, kailangan ng preparation. Kaya nga, kung andito ka sa yung reality mo, ito yung material world mo. Kailangan mo mag-prepare, kailangan mo mag-aral, baka kailangan mo mag-exercise, kailangan mo magkaroon ng girlfriend, boyfriend, alam mo yung ganun. Kailangan mo magtrabaho, alam mo yung ganun. Kailangan mong dami mong achievement, mag-memorize ka dyan ng scripture, mga libro. Pero sa spirit world, hindi po ganyan. Iba yung preparation. Yung preparation niya is utama platform. Spiritual realization, hindi memorization ng scripture. Hindi ka nagme-memorize ng nalalaman mo sa spiritual world. Nire-realize mo yan. So, hindi mo kailangan magagaling mag-memorize ng scripture.
or kung ano mga books yan. Ang kailangan mo lang is na-realize mo. Self-realization ay tawag dyan. Self-actualization. Kasi yung self, hindi nyo yung kailangan mag-memorize. Hindi niya kailangan kailangan niya lang i-realize. Parang yan, kung gamitin natin yung word na love, hindi mo kailangan i-memorize yung love. Yung sweet melody, hindi mo kailangan i-memorize yan. Hindi mo nga, lang yan handy word lang yung ginagamit natin, yung love, yung sweet melody na yan, surat sabad. Yung sacred name, holy name, kung ano mo yung tawag mo dyan. Mga words lang yan. Hindi yan yung pa. Kasi parang word na love yan. Hindi pa yan. Kailangan mo pa siyang i-realize. Dadaanan mo muna. Yan yung totoong significant. Kahalagahan ng mga myth natin or hero's journey. Yung hero's journey, hindi mo po i-memorize yan. Yung hero's journey, lalabas ka sa material world, papunta ka sa spirit world. Yun yung hero's journey. Yung ibang tao, kala nila, yung pinaghirapan nila, mga pahirap sa kanilang ibang tao, hero's journey. Hindi po yan hero's journey. Illusion yan. Hindi sa illusion na kilala natin, Matrix yan. So, yung ibig sabihin ng hero's journey is paano mo ma-realize yung surat sabad or sweet melody. Ganon yan. Paano mo ma-realize yung melody mo or yung music of the sphere. Hindi memorize. Kahit mo memorize mo lang lahat ng scripture, Vedas, wala rin mangyayari sa buhay mo. Kaya nga nakakatuwa yung mga tao mahilig mag-quote ng verse, mag-memorize. Nakakatuwa yan sila. Kasi akala ng iba, is yun yung solution. Hindi yun ang solution. Memorization ng verse is recital lang yan ng minyo. Wala yan. Kala mo dahil nag-recite siya ng minyo, magaling siyang cook. Hindi. Yung cook, iba pa. Ganon yan. So, kailangan mo pa ma-experience yung melody na yan. Yung music of the sphere na yan. Yung love na yan. Wala pa yan. Pag nagbasa ka ng myth, fairy tales, nagbabasa ka lang, hindi mo pa na undergo yung hero's journey. So, kailangan mo pang daanan yung hero's journey. So, yun yung minsan yung mahirap kasi yung mga masters or sadhu, guru, or mystic mentor, ito yung disadvantage minsan. Magkwento siya sa'yo, mag-quote siya ng verse, ginagawa pala. Naman, typical naman yun. Kwento siya sa'yo, ito lang ginagawa ko, mamarites ako sa'yo. Magkwento ko yung tungkol sa, recite ko yung verse. Pero hindi mo pa makuha yan. Kaya nga sabi nila, pag wala yung presence ng sadhu, guru, acharya, or mystic mentor mo, walang mangyayari sa'yo. Kailangan mo ng presence niya. One way or the other, kahit na nakatalikod lang siya, andiyan ka lang sa tabi niya. Ganun kasi yung, yung sadhu, or yung Uttama Adhikari, pinakamataas yun na Rasika Bhakta ang tawag na kanila. Sila yung embodiment. Talang sila yung sweet melody in person. Hindi si melody iba yan, kilala natin. Iba yan, hindi yan. Bait yan, ganda. Ang sinasabi ko is yung surat sabad, yung sweet melody, kailangan mo ma-experience yan. Kasi kung di mo siya ma-experience, napakahirap po. Masyadong misleading. Hindi na misleading na nililigaw ka niya. Hindi once na nagbasa ka ng scripture, hindi mo siya makita. Siya na pala yun. Para siya nag-make up.
Ah. So, pag minake-upan siya, hindi mo siya makilala. Kaya nga, dapat di siya naka-makeup as is siya. So, yun yung sinasabi sa Bhagavad Gita ni Krishna. Na lahat ng knowledge na yan, Vedanta ang tawag. Once na na-receive mo yung Surat Sabad or Sweet Melody, Vedanta ng tawag yan. Yun na yung finality ng knowledge. Yung pag-memorize mo at pag-recite mo ng verse, hindi pa yan. Hindi pa yan. Yung actual na naging utama, ha? Rasika Bhaktasta. Ha? Tumabi ka sa sadhu, guru, acharya, or mystic mentor, na siya mismo yung na-realize na rin yung yung Surat Sabad, Sweet Melody, yun na yung Vedanta. Final knowledge. So, ngayon, kaya ikaw, mag-isip-isip ka ng maayos. Kasi para sa mga taong sa mundo ito, makamundo, baliw yung mga taong nandoon sa spirit world. Baliw sila. Hindi sila matino yung pag-iisip. So, baka takot kang ma-reject ng mga friends mo, ng mga kamag-anak mo, or baka ng mga mahal mo sa buhay. So, yun yung pag-isipan mo. It's either yung mga mahal mo sa buhay o yung Shabad or Sweet Melody. Dalawang bagay lang yan. Yung mga mahal mo sa buhay o mga mahalaga sa buhay mo o yung Sweet Melody. Yan lang pagpipilian mo. Or sasabihin natin yung ibang bagay, yung bagay sa mundo na to, or yung sadhu. Dalawa lang. Kasi yung sadhu, siya rin yung Sweet Melody. Siya rin yung representation. Kung hindi sa kanya, hindi mo maintindihan yung Sweet Melody. So, dalawa lang yun. Depende sa'yo. Pwede kang pumili. Anyway, pwede ka na mag-try lang muna. Subukan mo lang mula kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, hindi pwede kang bumalik sa mundo mo. Ang malungkot yan, kasi sabi ko na, para kang donkey. Donkey na sinasakyan ng ibang tao. May carrot. Pag hindi ka sumunod sa carrot, stick yung labas mo. So, ano yung stick? Yung pain. Happiness and pain ang tawag nila doon. Ano yung sakit, yung pait, yung pain na ma-experience mo in the end, mawawala yung mga mahal mo sa buhay. Kung hindi mo pa naman hindi mo pa mahal yung mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, baka yung partner mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kapatid mo dyan, kung hindi mo naramdaman yung pagmamahal sa kanila, hindi mo maintindihan yung pain na yan. Pero pag namatayan sila, maramdaman mo. Kasi iiyak ka rin . Sana huwag kang sumama sa kalibingan. Iiyak ka rin. Yun yung pain. Yun yung stick na sinasabi. So, pag naka-rotten stick ka, mag-isip ka na. Kasi, illusion nga, hindi totoo yung mundo na to. Yung totoo lang is yung Surat Sabad o yung Sweet Melody. Yung melody lang po, yung totoo. Except dyan, wala nang totoo. Or in other words, yung sadhu, yung guru, yung acharya or mystic mentor, yun lang yung totoo. Except dyan, wala. So, kaya maging naingat tayo kasi may mga lahat tayo, may kahit na yung mga sinasabi nating mga sadhu, dumaan din sa stage yan na naghirap din sila. Na minsan kung tingnan mo yung mga sinasabi nila, hindi nila masyado na-reveal yung yung Surat Sabad or Sweet Melody. Makita mo nalilito ka, confused ka. Which totoo lang, yung Surat Sabad or yung Sweet Melody na yan, hindi ka malilito. Hindi ka, ma-recognize mo talaga siya once na andyan siya. Wala siyang, kumbaga sa tao, wala siyang make-up, siya talaga. So, yung sadhu, once na mag-appear siya, alam mo na sadhu, siya talaga yan. Embodiment ang tawag doon, or personification siya ng Surat Sabad.
Kasi once magsalita siya tungkol sa Surat Sabad, it's siya rin mo. Hindi ka ma-misled, hindi ka maligaw. Alam mo yung hindi ka niya ipa-worship sa mga bato, sa kahoy, o sa mga papel yan, libro, or ano. Hindi ka niya i-impress ng mga quotation, ng verses, sa scripture. Hindi ka niya i-impress doon. Papakita niya talaga sa iyo kung ano yung Surat Shabbat. Kasi utama nga siya eh. Mataas yung level niya. Hindi siya dependent sa words. Ganon yun. So, ganon yun. So, kung ikaw, katulad yan, for example, maliit ka pang bata, hindi ka marunong maglakad. Hindi yan magbigay sa iyo ng instruction yung utama. Or yung mga sado na rasika baktas. Hindi siya gagawin nila, hahawakan nila yung kamay. At saka, i-guide ka nila na maglakad. Ganon yan. Kaya nga minsan, yung mga ibang mga sado, or mga rasika baktas, matataas na level, mga utama, katulad ni Master Christ, wala siyang sinulat. Saka yung iba dyan, nagsalita lang siya. Parang kwento lang, pambata. Kasi gano'n naman talaga yung Surat Shabbat or Sweet Melody. Very straight yun. Hindi ka talaga magkamali sa ibig niyang sabihin. Yun talaga siya. Kung baga sa tao pa, walang mistaken identity. Hindi ka magkamali na si Juan, si Pedro, saka si Pedro, si Juan. Si Juan talaga yan, si Pedro. Ganon yung nature ng Surat Shabbat or Sweet Melody. Hindi ka talaga magkamali. Kasi siya talaga yan. So, yung sado na utama dekare na rin, or guru or acharya, hindi ka ma-confuse pag nagsalita siya. Napaka-simple. Parang si Master Christ sa magsalita. Ganon yun. Hindi siya, yung ginagawa natin dito is medyo gumagamit lang tayo ng crutches ng guide para makita yung continuity. Magkasunod-sunod yung idea, pero hindi tayo dependent. So, ganun yan. Kaya nga nung nagkwento ako sa inyo, last time, yung tungkol sa nawala yung gemstone niya, yung ruby niya or diamond niya sa loob ng bahay. Dahil madilim, doon siya naghanap sa labas ng bahay niya. Paikot-ikot siya. Baka sakaling makita. Ganon yung mga tao sa material world. Yung mga materialistic na tao. Yung reality andun sa loob. Yung spirit world andun sa loob. Ito yung gate natin, yung loob. Para makita natin yung spirit world. Yun yung third eye. Pag hindi pa binigay sa yung Surat Shabbat or Sweet Melody, hindi magbukas yung third eye. Kaya nga kailangan mo ng sado, yung presence ng sado talaga. Kailangan dumaan siya para may medium siya nadadaan siya. Kahit na alam mo yung sa telephone, hindi kayo nakikita. Malayo yung sado, tinawagan ka niya. I-reveal niya sa iyo yung Surat Shabbat or Sweet Melody sa phone. Ma-receive mo na, kahit na wala yung presence niya, andun yung sound, may medium na ginawa. Parang katulad sa Islam, pwede kang ikasal na sa malayong lugar. Ganon yun. Or wala yung babae, pwede kang ikasal sa Islam. Yung babae dun sa bahay, yung lalaki lang yung present sa marriage ceremony. Ganon yun sa Islam. Babae dun sa bahay ng lalaki, nag-aantay lang. Ganon yun. So, ganon yun, may medium lang, may representative. So, ganon yun yung Surat Shabbat or Sweet Melody, ganon yung power niya na may medium. Pag na-reveal na sa'yo ng shadow, kahit na magbasa ka na lang, makikinig ka ng lecture, or kung anong sinasabi dyan. Ganon yun. Kahit na magbasa ka na lang dyan ng myth, mga fairy tales, makuha mo na agad. Kasi na-reveal na sa'yo yung Surat Shabbat or Sweet Melody. Ganong kaganda yung melody.
na ano na bibigay sa ng sado. Kaya nga kayo diyan na Ma'am Shi, Beshies, Ladies in Red, at yung matanda sa bansa. Baka isipin nyo na napakadali. Well, kung ma-reveal sa'yo, madali. Pero kung hindi ma-reveal sa'yo, hindi madali. Pero kung ang makakala nyo is the best kayo sa material world, ikaw yung pinaka-responsible, ikaw yung pinaka-mature, ikaw yung pinaka-matalino, magaling. Hindi po. Hindi pa po yan. Opinion lang ngayon ng ibang tao na hindi rin nila alam yung buhay nila. Kasi sa totoo lang, yung reality, makikita mo pa after ka mamatay. Pag hindi ka pa namatay, hindi mo makita yung reality na tinatawag. Ganon yun. Kahit na atheist ka, mag-iisip ka after death, kung hindi malagay yung katawan, bakit ka iyak pag namatay? Ganon yun. Ganon siya katindi. So ngayon, ibig sabihin ka hindi mahalaga yung katawan. Hindi ba mahalaga yung katawan ng magulang mo, kapatid mo, partner mo? Hindi ba mahalaga yung katawan ng ibang tao? Well, may value naman yan to some extent. Kasi yan sila, parang chariot, sa chariot side. Yung value lang nila is kung maging sila, maging instrument sila. Maging chariot na. Kung hindi sila maging chariot, maging daan. Kasi yung katawan ng sadhu, instrument yun ng Surat Shabad or sweet melody. Kung wala sa katawan niya, hindi mo rin ma-receive yung Surat Shabad kasi naka-fixate ka sa material world. Nasa illusion ka. Kaya yung Surat Shabad, yung medium niya is yung sadhu na utama. Hindi yung sadhu na madhyama, sadhu na kanishta, hindi yung utama na sadhu. Yung medium niya. Highest. Ibig sabihin, perfected yun na sadhu. Yun lang yung instrument niya. Except yan, hindi na po, yung mga magagaling mag-quote ng verse, hindi po yan sila instrument ng Surat Shabad or sweet melody. Divine sound. Hindi po yan sila. Sila, mga parrot lang yan. Wala yan. Yung mga parrot, wala naman yan. Paulit-ulit lang yan ang salita, pero hindi nila mabigay sa'yo yung Surat Shabad or yung sweet melody. Kasi yung pinaka-importante yung sweet melody or music of the sphere or sacred sound na sinasabi. So, kung saan nawala yung gemstone, diamond o ruby, doon mo hanapin sa loob, huwag sa labas. So, minsan makikita mo yung ibang mga sadhu dyan, guro. Nagtuturo sila ng mga external na practice. Yan ang sinasabi ko na minsan may trap. Kasi nakikita ng mga guro na baka yun yung way na mag-learn yung iba. Pero actually, kaya nga sabi ko na sa research, ang tawag na confound. Lumabo yung takbo ng kwento. Imbis na maliwanag at simple, naging lumabo. Naging roundabout, umikot ka. Imbis na straight yung pupuntahan mo. Ganon. So, katulad niya, pag nanligaw ka sa isang babae, straight yung sinasabi mo. Hindi yung paikot-ikot. Minsan, kausapin mo yung magulang mo, katulad sa mga kilala. Paikot-ikot yung kwento nila, pero iba lang naman yung ibig niyan sabihin. Ganon yun. So, kailangan maging, yun yung nature ng ng Surat Shabad or sweet melody or music of the sphere divine sound. Straight yan. Hindi yung paikot-ikot. Kaya nga si Master Christ, pag nagsalita siya, very straight siya. Hindi nakuha ng iba. Ganon yung ibang mga Kaya minsan yung pag nagbasa ka ng scripture, once na i-translate yun sa isang language ng isang translator na hindi siya self-realized soul, utama, or
hindi siya self-actualize. Hindi niya na-actualize, na-realize pa yung, yung self niya, identity niya, uh, as atma or spirit. At maram kasi siya. Ang, niya, focus niya sa self lang. Lumalabo, yung nalilito yung nagbabasa. Lalo siyang nahihirapan sa pagkuha. Pero pag, utama, napakasimple ng presentation. Hindi ka talaga malilito. Hindi ka maliligaw. Na sidetrack na sinasabi mo. Ganun kaganda yung surat sa Buttersweet Melody. Hindi ka malito sa kanya. Kasi siya, very straight yung, straight and narrow. Ibig sabihin, hindi ka maligaw. So, straight siya. Ibig sabihin, wala ka nang ibang pupuntahan. Hindi kaliwa, hindi kanan. Straight lang siya. Narrow siya, na ibig sabihin, kasyang-kasya ka lang dyan. So, wala ka nang ibang pupuntahan pa. Ganon yung surat sa Buttersweet Melody. Straight talaga. Ganon yung mga utam, once na mag-explain sila. Yung mga sadhu na mataas na level, napaka-straight. Once na nakita nyo yung mga sinasabi ng mga sadhu, minsan kasi may mga difficulties din yung mga sadhu sa pag-present. Minsan nakakalito yung mga ibang mga words. Pero dahil yan sa hindi mo na-receive yung surat sa bad galing sa sadhu, sweet melody. Malilito ka. Alam mo yung sinabi ni Master Price na sa batong ito, itayo ko yung kingdom. Ibang tao yung iniisip nila. Hindi nila alam yung kingdom na yun, o yung temple, mismo siya. Kasi wala naman silang nire-refer na ibang temple pa. Yung katawan na naman. Pag sinabi mong temple, yun yung katawan. Wala. Akala nila ibang tao. Ganon yung world natin. Pag may sinabi ka, akala ng iba-iba. Sa spirit world, pag sinabi mong ganito, ito lang talaga siya. Spirit lang talaga siya. Ganon yun. Kaya nga, gamit ka ng statistics para ma-generalize mo. Puro naman mali lahat ng idea ng mga tao. Nasa state of illusion sila. Paano mo makuha yung katotohanan sa state of illusion? Wala. Kung na doon ka sa mundo ng illusion, yung way lang na malalaman yung katotohanan is lumabas ka sa illusion. Yung illusion, nalabas ka lang sa illusion pag namatay ka. Ang isang way na makalabas ka sa illusion is ma-receive mo yung surat sa bad, galing sa shadow. Yung sweet melody or music of the sphere galing sa shadow, guru, acharya, or mystic mentor mo. Except then, hindi mo ma-receive yun. Hindi mo nga ma-receive yun kahit mag-memorize ka ng lahat ng verses sa scripture. At once na na-receive mo yung surat sa bad, sweet melody, yun yung sinasabi ng Vedanta. Na-gain mo na yung finality. Ito na yung end. Ganon yun. Ibig sabihin, utama stage na yun. So ngayon, erase yung karma mo. Pero kung andun ka pa sa body mo, may tendency ka pang makaproduce ng dahil sa napakalakas na yung material world na to, yung Maya, malakas siya masyado. Hindi sinasabi na dahil utama, hindi ka pwede kang ma-put into illusion ulit. Kaya nga ang daming mga utama na grabe yung nila, na hindi lang sana sila mabalik sa illusion. Kasi pag nabalik ka sa illusion, babagsak ka sa madhyam na level. Pero dahil sa tatsang, association ng mga shadow, hindi ka babalik. Dahil grabe, malakas masyado yung association. Alam mo yung madilim yung gabi, kahit kandila lang yung dala mo, posporo, may ilaw ka na, malakas. Pero dahil isang piraso lang yung ilaw mo na posporo, medyo mahina. Ganun yun. Comparison naman. So, ganun yung natin. So,
balik tayo. Ito yung dalawang klaseng reality. So, ikaw, pag nag-take up ka ng hero's journey, nandito ka sa reality ng material world, lalabas ka, ang tawag doon, hero's journey. Lalabas ka sa reality ng material world. Ganon yun. So, ang ano dyan, ay sana makita nyo yung or ma-gain nyo yung association ng mga sadhu. Kasi kung hindi nyo ma-gain yung association ng mga sadhu, napakahirap po. Kasi sadhu lang po yung makapagbigay ng Surat Shabad or sweet melody. Hindi nyo matikman yung pinakamasarap na putahe pag wala yung sweet melody. Kasi ito lang yung way na makakonect ka sa Godhead. Walang ibang way na makakonect ka sa Godhead. Pinakamataas na kasiyahan or ano man ang tawag mo dyan, kaligayahan, or basta hindi siya ma-describe, ibang klase. So kayo malungkot yung buhay nyo, frustrated kayo dahil sa mundong ito, so, bigo kayo sa pagmamahal, pag-ibig, subukan nyo yung Surat Shabad or sweet melody. Ibang klase ito yan. Maybe siguro dahil baguhan ka, pwede kang umatras, urong-sulong, pero hindi ka na babalik. Kaya minsan, medyo yung mga sinasabi ng mga ibang mga sadhu, medyo masakit sa tenga. Kasi sabi nila, once na natikman mo na yung Surat Shabad or sweet melody, pag nakaisip ka ng ng mga makamundong bagay, dudura ka daw. Duduraan mo lang yan. Hindi ka ma-attract. Wala kang attraction. Walang gana. Wala kang interest. Kasi ibang klase yung Shabad. Yung sweet melody. Ibang klase. Walang kapantay. Ganon yung Tagalog. Pag nakakanta. Kaya nga yung mga sadhu, ibang klase yung mga sadhu, tingin sa kanila ng mga tao sa mundong to, parang mga baliw. Kasi walang kapantay yung experience nila ng sacred sound or Surat Shabad or sweet melody. Hindi mo talaga siya kahit nga nakakita ka ng magandang, kung ikaw lalaki or ikaw babae, nakita ka ng opposite sex na very attractive, tapos naalala mo yung Surat Shabad or divine melody or sweet melody, or sabihin na lang natin yung word na gamitin natin is love, yung totoong nature ng love, nawawala yung yung worldly na or makamundong desire. Parang nawawala, naisip mo tuloy na anyway, mawawala din naman yan. Oo. At saka pag na-attach ka dyan, attract ka, malulungkot ka rin kasi mawawala din yan. So, kailangan doon ka sa bagay na hindi talaga mawawala. Permanent siya, eternal. Ganon yung nature. Ganon yung gusto i-reveal sa atin ng Surat Shabad. Na may mga bagay na eternal. Hindi siya mawawala. Alam mo yung may mahal ka sa buhay, may nagustuhan kang tao.
Tapos, nawala siya. Di ba iiyak ka, malungkot ka? Pero pag alam mo, kung may alam ka, andyan yung surat siya bad sa'yo, hindi mawala yung tao. Baka magbabago lang siguro yung katawan niya. Oh. Lalo siya maging sexy next life niya. Lalo siya maging maganda yung katawan niya next life niya. Maganda yung mukha niya next life. Hindi yun nawawala. So, ganun yung power ng surat shabad. Or love, sabihin natin love yun. Ganun yan. Kasi wala naman love sa mundong ito. Last ang tawag yan. Kasi gusto mong angkinin. Gusto mong sayo lang. Ganun yun. Gusto mo ikaw lang, sayo lang, ikaw lang dapat. Ganun yung nature ng world natin. Ito yung reality sa mundong ito, ganyan. Pero yung reality ng ng spirit world or yung Surat Shabad or sweet melody. Diba yung nature niya? Baliktad. Kaya nga yun yung challenge minsan sa ibang mga sadhu. Minsan, laman natin, yung ibang sadhu, nagkakamali sila. Paano nagkakamali? Kasi kahit na utama sila, dahil nga malakas masyado yung hatak. Malakas yung hatak ng ilusyon. Hindi si ilusyon, Malakas masyado yung hatak ng ilusyon. Kaya nga, alam mo yung kwento tungkol sa sa ibong Adarna, parang ganon yan. Malakas yung hatak ng ilusyon. So, kailangang sugatan mo yung balat mo, makaramdam ka ng sakit, para hindi ka maging bato katulad ng kwento sa ibong Adarna. Kaya nga may place yung mga sadhu minsan na stuck up sila. Sadhu na yun, kahit na mataas yung level nila. Kasi ganun talaga ka-powerful yung yung material world. Kaya kailangan natin ng satsang or association ng mga sadhu. Pero yung mga taong bukas yung third eye nila, or may Surat Shabad sila or sweet melody. Ganun yun. Kasi kung wala sa association na yun, bagsak ka talaga. Kaya nga malalakas yung mga sadhu, na despite na sila lang mag-isa nag-practice, hindi sila na put into illusion kasi prepared sila. Parang sa ibong Adarna. Once na mag-strike kakanta yung ibong Adarna, di ba matutulog ka? Susugatan mo yung yung balat mo. At saka lagyan mo ng yan, parang lemon yata. Masakit. So, malalaman mo na dahil sa sakit na yon, naaalala mo na hindi ka pala yung hindi ka yung physical body. May isa pang reality. Ganun yun. So, yun yung dati yung sinabi ko na kung talagang mahal mo yung isang tao, mahal mo yung magulang mo, mahal mo yung partner mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung mga kamag-anak mo. Huwag mo silang hayaang matulog sa ilusyon na to. Gisingin mo sila. Bigyan mo sila ng Surat Shabad or sweet melody. Ibigay mo yung melody sa kanila para magising sila. Kasi kung manatili silang tulog, hindi natin alam kung ano mangyari sa kanila next life. Baka maging aso yan. Baka maging pusa. Maging hayop o maging puno. May mga hayop, may mga puno pa naman na mga 800 years. Alam mo yung 1,000 years yung haba ng buhay nila. May marang ganong mga puno. Imagine mo yung pagtitiis mo dyan. Anyway, hindi ka naman siguro makaramdam, puno ka naman. Pero may feelings din yung mga yung mga tanim. So, ganun yan. So, I hope so nakuha nyo na kailangan pumili kayo kung aling reality yung gusto nyo. At saka hanapin nyo yung sadhu, mag-associate kayo.
magsatsang kayo. Kasi kung hindi ka magsatsang, babalik ka sa reality ng world na to. Napakalakas ng ilusyon na to. Akala mo magic ka, yung tinganting ka. Hindi. Malakas masyado yan. Kaya nga umiiyak ka sa patay. Kaya malakas yung ilusyon na yan. So, ganun yan. Alam mo yung pag na-aksidente ka, nasugatan ka. Grabe yung ilusyon yan. May mga sado talaga na open heart operation, walang anesthesia. Titingnan nila yung puso nila, inoperan din. Malakas yung nila, yung level ng realization. Kaya ngayon mahihilig sa verses yan, mag-quote ng verse, mag-memorize. Hindi po yan yung level, starting level ng opening ng third eye. Yung starting level ng opening ng third eye is yung utama. Yun yung pinakamataas sa level. Diyan ka mag-start. Ganon yan. Pwede kang bumaba in a way. Dahil sa effect ng maya nga. Illusion. Dahil naman sa atin yung illusion na yun. Desire naman kasi natin mag-enjoy. Ganon yan. So kung mag-enjoy ka talaga, tutuhanin mo na kasi maraming kaligayahan sa impyerno. Maraming babae doon. Lalaki. Pagkain, nightclub, disco, kantahan, kalokohan, katarantaduhan, ang dami doon. Itutuhanin mo na kung gagawa ka ng kalokohan. Huwag mong petiks-petiks. Huwag yan. Hindi pa ma-qualify. So ngayon, ikaw, kung nakapag-decide ka na, at saka naisip mo na importante yung spiritual world, kunin mo yung certification mo. Kasi yung certification mo, yun yung ipapakita mo kay kamatayan. Pag wala kang certification, malamang sa impyerno yung napunta. Saka sa heavenly planets, kung hindi ka sa kingdom ni Godhead. Tandaan po natin, pwede kang award ng shadow ng kingdom ni Godhead ora mismo. Kaya nga sinabi ni Master Christ, ngayon, kasama ka sa paraiso. Ngayon, hindi bukas, hindi nakaraan, baka sa kailan pa yan. Hindi, sinabi niya ngayon, once na nabigyan ka ng shadow ng Surat Shabad, ngayon yung ibig sabihin. Ikaw, partner mo, magulang mo, kamag-anak mo, anak mo, ngayon sila kasama sa spiritual world. Provisionary yung situation. Once na nawala na yung katawan, doon na. Doon mo na ma-experience yung talaga, yung fullness, kabuuan. Kasi dito hindi mo ma-experience yung kabuuan dahil nga naghati-hati yung pag-iisip natin. Material world, spiritual world, material world. Kaya nga minsan baliw yung mga sadhu, spiritual practitioner, guru, acharya, mga mystic mentor. Parang hindi matino yung pag-iisip nila sa world ng yung world view nila hindi matino. Kasi sa mundo na to, na mundo ng matrix o illusion, yung matino lang dito, yung makamundo ring tao. Yung justice dito, yung justice system. Yung pagmamahal dito is yung pagmamahal din na makamundo. Hindi. Kaya hindi mo maintindihan yung totoong pagmamahal pag hindi mo na-receive yung Surat Shabad o sweet melody. Yung melody lang po yung way na ma-experience mo yung totoong pagmamahal. Yung totoong spiritual. Ganon yun. Hindi ka po nag-i-imagine. Iba yun. Kasi itong mundo na to, product ito ng imagination din ng tao. Hindi po. Yan po yung reality. Kasi isa lang yung reality na pwede mong tanggapin, material or spiritual. Hanggang sa mag-end yung material life or worldly life. Ganun yun. Minsan ganun yung nangyayari na yung ibang mga sadhu is na sila na put into illusion, di ba? Naging confusing yung mga teachings nila. Yung mga sinasabi nila.
Pero walang confusion yun. Kasi, yung only protection mo is yung Surat Shabbat or Sweet Melody. Pag wala yun, hindi ka protected sa illusion ng material world. Kaya ulitin ko, yung Surat Shabbat or Sweet Melody, yung Sadhu, or yung saintly or righteous guru, acharya, or mystic mentor mo, at saka yung satsang, yung association mo. Yun lang yung protection mo. Except dyan, wala. Wala. Mag-suffer ka. Ang pinaka-painful pa naman is kamatayan. Mamatay ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kung ikaw, talagang believe ka sa talino mo, huwag mo hayaang punin sila ni kamatayan. Hindi dapat ganun. Hindi dapat mapait, masakit. Hindi ka dapat iiyak. Kasi hindi naman yun ang nature mo. So, I hope so may napulot kayo. Nakuha nyo yung mga simple things lang na sana makatulong sa pag-guide sa inyo. Kasi ako mismo, ganon din yung naintindihan ko rin yun. Kasi minsan, may mga things na ayokong sabihin. Alam mo yung may mga marites na dapat exclusive lang. Ikaw lang nakakalam kasi narinig mo sa iba. Sa federasyon ni may marintes. Pero hindi pala pwede. Dapat ibigay mo lahat. Lahat. Wala kang iwanan. Kasi gano'n yung Surat Shabbat. Yung Sweet Melody. Lahat. Wala siyang itatago. Kaya nga sabi ko, yung mabaho mong paa, yung almoranas mo dyan, ilabas mo na. Yung kilikili mo dyan na mabaho. Ganon yung Surat Shabbat, Sweet Melody. Lahat, wala siyang itatago. Kasi ganon yung truth. Wala kang dapat itago. Kasi liwanag yun. Wala siyang itago. So sana, pag-isip-isip kayo ng maayos. Yung mamsi, beses, ladies in red, at yung matanda, at saka bata. Yung handsome, tall, and dark ng mga guys yan, at saka mga maputi. At saka ganun din yung mga mamsi dyan. Ginagawa natin itong parang pangbata. Kasi yung model natin ng teaching is yung Master Price. Ito yung may ibang mga sado na pwede pa lang naintindihan ng bata. Okay, salamat sa time. I hope so may napulot kayo. Dagdagan na lang natin kung sunod. At saka sana po hindi tayo mahulog sa trap na yung may tatago tayo ng palaman. Ano yung binigay, yun din yung dapat. Yun yung natanggap, yun yung ibig. Thank you sa time nyo. Sa ulit. Bye-bye.